po ng mga propeta para salungatin ang mga maling pahayag at mga baluktot na gawin ng mga huwad na mga propeta. Ang mga pulang propeta po ay parang mga asong gubat na nagtatago sa damit ng tupa. Nakala mo maamo. So, inihalintulad din po ni Jesus ang mga pulang propeta sa mga nabubulong ng mga puno. Si Jesus, ang tunay na mabuting pastol, ay nagsasabi sa atin kung paanong mamuhay na makalulugod po sa Diyos Ama. Sinasabi sa atin ni Jesus na maging payak at simple ang pamumuhay. Sinasabi rin po niya sa atin na maging mapagtawag gawa. Ipinakikita rin po niya ang karunungan ng Diyos. Kung ang Diyos po ay mabuti at tayo ay mga anak ng Diyos, hindi ba't nararapat lamang po na tayo ay magpakabuti? May kasabihan po, diba? Kasabihan po ito, no? Madalas marinig natin, no? Kung ano ang puno, ay siya rin dapat na maging bunga. So, lagi nawa po natin tandaan na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa ating mga sinasabi. So, mas kapanipaniwala pa nga po ang sa maraming pagkakataon ang mabubuting gawa kumpara sa mga bagamat totoo ay matatamis na salita lamang. So, better pa na ipakita mo ang maliw sa puso sa mabubuting gawa mo. Kasa doon sa daldal ka ng daldal, sa salita lamang. Nato, sa gawa po, makikilala ang tunay na propeta. So, mas makapangyarihan po ang mensahe ipinararating po ng isang mabuting gawa. Gawa, kapatida, na nagmumula sa busilak na puso, kumiyahambing sa mahusay na pananalita. Marami po, no, na mahusay sila na napagsasalita, kahanga-hanga ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig na salita po ng Diyos. Subalit, ang gawa naman po nila ay hindi nila ikinasa buhay ang sinasalita nila, ang binabahagi nila na salita ng Diyos. Ang gagaling po, nakakabless. Subalit, hindi nila ikinasa buhay ito. Pinagaganda lang nila dahil para sila hangan ng tao at palagi silang kunin na mag-talk sa prayer meeting. Subalit, ang buhay nila ibang-iba sa kanilang sinakita. Ikita po ang tunay na propeta sa gawa. So, mas magiging mainam ang ating pagpapatotoo kung ang mga mabubuting pananalita ay napapatunayan po ng mga bunga ng mabubuting gawa. Yung po, mabubuting gawa na nakikita po sa atin, mas malakas po ang panawagan po o yung paghahayag ng mabuting balita sa pamamagitan po ng mabubuting gawa. Hindi natin laging nakikita kung sa Diyos o sa masamang espiritu ang pinanggalingan ng isang bagay. Ngunit wika ni Jesus na makikilala natin ang pinagmulan sa pamamagitan ng mga bunga nito. So malalaman natin kung sa Diyos pag nakita natin ang epekto nito sa iba. Kung ano ang pinagmugatan, siya rin ang bunga. Halimbawa po, maraming nagpapakita ng kabaitan, hindi dahil tunay ang hangarin maglingkod, ngunit dahil nais nitong manalo sa eleksyon o malagay sa mataas na posisyon, kaya siya gumagawa ng mabuti. Ibinubuwis ng tunay. Kapatid, ito po ibinubuwis ng tunay na pastol ang kanyang buhay para sa iba. Samantalang ang may maruming hangarin, nag-aambisyon lamang para sa kanyang sariling kapahanan. So nakikita sa kauli-hulian po ang tunay na kulay ng isang tao. Kapag mabuti ang ating hangarin, kahit labis ang pinagtitiisan, magbubunga rin ito ng mabuti. Kung minsan po ay maaaring makilala po sa kanilang bunga. Ang bunga
hindi mabuting sasayin makikita ko, no? Sa buhay ng kanilang mga tagasunod. Eh, nakalungkot din po bakit may iba po dyan, di po ba? Dahil ang itinuturo po nila yung nasa lumang tipan na kapag sinaktan ka, nagrabyado ka, gumanti ka. And ang turo ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, huwag gumanti. And so, yun po, di po ba? Kaya ang mga miyembro po, dahil ang turo niya, kapag may nasakit sa'yo, gumanti ka. So, kung may pinatay sa pamilya mo, may papatay mo rin, no? Yung kanyang pamilya. So, kaya, nakalungkot, di po ba? Kapag mali ang nagtuturo po sa atin, mali ang tinuturo, tayo rin pinapama. Dahil maliwanag po na sinasabi yan sa unang 1, chapter 4, verse 5 to 6. Sila'y sa sanlibutan. Kaya mula sa sanlibutan ang tinuturo nila. At nakikinig sa